Good day po. Tatlong importanteng bagay ang pag-uusapan natin dito sa topic na to, dito sa video na to. Unang-una, itong kay Oscar De La Hoya at kay Virgil Ortiz. Nagkademandahan po sila. Pag-usapan natin yung detalye. Matutuloy ba yung laban ni Ortiz kay Boots Ennis dahil dito. Pag-usapan din po natin itong nangyari po sa Australia. Yung tungkol po kay Michael Serafa, no? Medyo nakakaya talaga yun. Ano ba yung nangyari? And ano yung update ngayon? Plus, pag-usapan din po natin itong si Oscar Collazo na tila, feeling ko ito yung ginagawa niya kasi hanggang ngayon, hindi pa po siya nakapag-decide kung sinong gusto niyang kalabanin. Unfortunately, alam ko sabihin nyo, di ba, champion din naman si Melvin at saka si Pedro Duran. Bakit hindi sila ang mag-decide? Sila, let me tell you about this. Podcast Sports, the number one independent sports voice of the Philippines. Alright, ako po si Pau Salud ng Pauka Sports. Welcome po sa ating daily boxing discussions and updates. At ano po ito, ano? More on discussion and explanation. So kung gusto niyo po ng ganitong style, please subscribe and hit that notification bell. Support me by becoming a member on YouTube. So una na siguro natin pag-usapan itong si Oscar Collazo. At dahil nandito na, no? Oscar Collazo muna tayo. Ano ang tunay na ginagawa ni Oscar Collazo? Ito yung gusto kong tanungin. So, explain ko muna sa inyo kung ano po yung nangyayari so far, no? So, si Pedro Taduran po ay I think isa o lampas isang linggo na sa Amerika expecting na siya po ang makakalaban ni Oscar Collazo. I think there is prior negotiation or discussion bakit ba naman siya pupunta doon kung hindi? So, malamang may gano'n na, may possibility. And Collazo himself have said publicly that he wants to unify the belt. Siya po may hawak ng dalawang belt. Si Pedro Taduran yung may hawak sa isang belt sa IBF. And si WBC naman, si Melvin Jerusalem. So, basically, he has two options. Now, recently lumabas na parang nandun na si Pedro, Sean Gibbons, I believe, is negotiating for Pedro Taduran, pero biglang ayaw at ang gusto ang kalabanin ay si Melvin Jerusalem. Now, si Melvin Jerusalem, I don't know exactly what he's doing, but he responded and he said, okay, takot ka pala kay Pedro Taduran, kala mo easy work ako, ready ako, pirma mo yung kontrata. So, ang nangyayari ngayon, hindi natin alam kung sino makakalaban. And this is actually annoying para sa mga Filipino but could be a smart move for him. Parang gumagaya to kay Oscar De La Hoya na pag-uusapan natin. And let me tell you why it's a smart move for him at parang nakikinita-kinita ko ang ginagawa niya. You know why? So, Pedro Taduran is there, no? Expecting a fight. So, dapat nagte-training siya. Feeling ko, kaya niya yung sinabi, aba, naghahanda yung mga kalabang ko. Yung kalabang ko, yung expected. So, sabihin ko, hindi siya mga kalabang ko para hindi masyado makapaganda. Ngayon, ganoon din Melvin Jerusalem. Dapat, maganda ka rin. So, mind tricks sa mga promoters, sa mga management ni Pedro Duran, tsaka ni Melvin Jerusalem, na hindi pa siya namimili. Siguro, I know in the back of their minds, meron na silang alam or kung sino talaga yung makakalaban nila. And they're actually training for it. Now, sasabihin nyo, bakit kailangan gawin to? Kasama yan sa mga diskarte. And unfortunately, sila po yung may pera. Sila yung magpo-promote, sila yung magbabayad, so sila yung may karapatan. And usually, these are same things that have been happening. I'm not gonna name or promoters, pero ganyan talaga yung nangyayari. Pag ikaw ang magpo-promote, pwede mong sabihan ng isang buwan or pwede mong sabihan ng late. Pwede kang you can play around on the storyline kung paano mo gustong gawin. So, sa tingin ko, from what I see, ang ginagawa nito ni Oscar Collazo, I know who he wants. And I also believe that either Pedro Taduran or Melvin Jerusalem would definitely say yes to this fight. Okay? So, I think ginagawa niyan, medyo siguro, relax muna kayo, hindi pa ako makapimili, huwag muna kayo mag-training. So, ang advice ko, siguro, pareho sila dapat maganda ng todo. Kasi, at any time, sasabihin niya na kung sino. Meron na yan. Hindi lang nila sinasabi. Yan ang sa tingin ko. So, yun. Yun ang nararamdaman. Kayo, ano sa tingin nyo?
Pedro Taduran or Melvin Jerusalem? Sa tingin ko, dahil nandun na si Pedro Taduran talaga yan eh. Tingin ko lang but who knows, baka takot talaga si Colyaso kay Pedro Taduran. Anyway, pag-usapan natin yung speaking of takot, nakakatakot naman 'tong nangyayari na 'to, na demandahan Pag-usapan natin yung detalye ng demandahan. Okay, so ito yun nasa Ring Magazine na boxing scene. And then after nito, remind ko lang kayo sa mga undercard po ng Lopez at saka ng Navarrete event. Mamaya-maya, after ko sabihin yung nakakain nangyari dun sa Australia. Napanood nyo ba yun? Laban ni Tim Tszyu at saka ni Michael Zerafa. Anyway, ito muna. Ito po yung detalye po ng Golden Boy issue. Teka, ayusin natin to, may timer eh. So dinimanda po ni Virgil Ortiz ang kanyang promoter. Ganyan dapat. Hindi sa social media. Sino ba kasi yung boxer na ngaw-ngaw lang ng ngaw sa social media? Dapat demanda na agad. Yan, hindi, I'm just saying, no? And Ortiz is not saying anything but his lawyers kasi para tama. So, bale, ang nangyari po, dinidemanda po ng lawyer ni Ortiz, explain ko na mabuti, si Golden Boy kasi parang nag-obstruct daw po sa gustong mangyari ng ng gustong mangyari na laban ni Virgil Ortiz. Parang dahil dito yung gustong laban niya ni Ortiz hindi mangyari kasi ang pangkat ng relasyon niya kay Turkey El Sheikh, no? At saka sa mga ibang promoter. Tapos sinasabi din dito na medyo may history ng addictus itong si Oscar Boy De La Hoya. Parang nilagay doon na ang pinaka-grounds nila is Golden Boy is not helping but actually preventing daw for making the fight happen. Yung kay Boots Ennis. Alam naman natin na marami po talaga mga Pilipino or hindi Pilipino, boxing fans ang gustong makita itong laban na ito. I'm sure gusto nyo rin makita. So, and nilagay din doon, nakasulat dito, na isa pong sa dahilan ay yung The Zone deal kasi daw ng Golden Boy ay mawawala na. So, ibig sabihin daw doon sa kontrata nila, pag nawala yon, pwede na rin silang umalis. Okay? So, yun. Ilagay din dito yung difficult relationship ni De La Hoya kina Turkey El Sheikh na pinagbabanatan nga naman, alam mo naman si Oscar De La Hoya. So, yun po yung pinakadahilan. In essence, in summary, yung demanda nila is because the promotion is not promoting him well and is actually preventing from getting the big fight, which is yung kay Boots Ennis. So, medyo weird. Ang sagot ni Golden Boy, alam daw nila yan, didepensahan daw nila at mali daw yung advice ng manager. And i-assert nila yung kanilang rights. So, yun ang problema dito ngayon. Ngayon, ang tanong, matutuloy ba yung laban ni Boots Ennis at saka ni Ortiz dahil dito? Sa tingin ko, ngayon magiging malabo. Si Oscar De La Hoya, hindi basta-basta susuko yan. I'm sure he's gonna do something. If he cannot win, he's gonna delay this fight and it's gonna drag on. And unfortunately, this will affect the career of Ortiz. Sayang, no? Ang ganda pa naman ng relationship nila. Ang ganda ng pagka-build up kay Ortiz. So, that is what's happening. And it's gonna be weird now kung sakaling, But, professional sila, no? May mga ganun eh. Si Ryan Garcia nga, tsaka si Oscar De La Hoya, nagbabanatan din online eh. Baka next na magdemandahan yung dalawa na yan. So, yun. And sinulat din pala doon sa demanda na in-explain yung mga dating reklamo ni Golden Boy, pati yung kay Canelo Alvarez. Na si Canelo Alvarez nakawala, di ba? Napunta kay Turkey El Sheikh. Marami kasing pera si Turkey eh. Yun ang medyo nakakaya yung nangyari na to. But sa tingin nyo, sino ang may tama? Sino ang tama? Okay. Last topic ko. Grabe guys. Napanood nyo ba yun, ito yung picture. Papalakihan ko ng konti. Ito yung nangyari sa Australia. Binabato tuloy si Michael Zerafa. Sabi, good morning to everyone except Michael Zerafa. Ito po, no? Teka, no way. Tingnan natin. No way na. Kasi galit na sila eh. No way, Galit sila eh. So, here's what happened guys in this fight.
And nakakaya talaga, embarrassing talaga yung nangyari sa laban na yun. So, minsan lang ako mag-commentary ng Australia because si Zoo nandiyan dyan. So, I'm expecting a lot more from Michael Serafa. Grabe pa naman yung hype. Bad blood nga eh. Sabi doon sa isa, bad blood. Tapos, isang dugo lang sa mata, umayaw na siya. Ang masakit kasi nito, ang nakakalungkot, English kasi yung ginawa ko kahapon, ngayon Tagalog. Just in case umabot ka pala dito sa dulo na to, pa-comment naman, sir, ng, let's just say, bad blood. I-comment nyo naman bad blood. Okay? By the way, bago ko sabihin pala yan, nakalimutan ko. Ito yung undercard ng ng laban ni Chofimo Lopez, January 31. Ano to, sa February 1 na sa atin. So, Bruce Carrington, Keyshawn Davis, maganda yung mga laban. Gerald Meade, no? Carlos Adams. Magaganda. Maganda yung laban. And then, ito naman yung kay Navarrete. So, Vargas, Quintana, teka, yan. Vargas, Quintana, Smalls Ramos, at saka Cardenas Martinez. So, yan po yung mga undercard doon. Okay. So, pag-usapan na natin to. Again, pa-comment po ng Bad Blood at kung medyo nag-enjoy ka sa ganitong style, again, ito pwede mong gawin habang naglalaba, naglilinis, nagdadrive. But, pwede mag-comment ka after. It really helps the channel. Kasi itong channel na to, nag-hype pa rin tayo. Pwede pa rin tayo makipag-trash talkan. Na tama lang. Pero, para maiwasan natin yung mga ganon, of course, kailangan natin gumita. Tulungan niyo po ako by sharing and commenting and engaging with me and joining my community. So, Facebook at saka YouTube. Okay? So, please comment kung umabot ka dito ng Bad Blood or any questions that you have. So ang nangyari po dito, medyo nakakaya. No, we are expecting a good fight. And actually, para sa akin, sa mata ko, ang ganda nga ng first couple of rounds ni Serafa eh. So, nagulat na lang ako. After that, nagkaroon ng accidental head clash na tamaan sa ulo si Michael Serafa. And then, may sugat dito. Dito sa, baba ng eyebrow, sa gitna ng mata eh. So, tiningnan na siya ng referee. Sabi niya na hindi daw siya makakita. But he looks okay. But we cannot judge kasi baka naman hindi talaga siya makakita. So, inulit ng referee na talaga pag hindi ka makakita, hihinto ko to, magiging no contest to. And he agreed to it. Nag-okay siyang ganun. So, tinistop ng referee. Now, that's not the worst part. I mean, of course, anticlimactic na yun. Pero, syempre, ang unahin ng referee yung kalusugan ng boxer. Yung kalusugan and yung safety. So, in-stop. What's worse was, of course, the crowd was mad. What's worse is this. Michael Serafa was interviewed and he denied saying that he cannot see, that he was okay, that he wants to fight. Now, ang pangit na sumuko ka na dahil hindi ka makakita pero isang mata mo maliwanag naman. Alam mo, I've seen this. I mean, I understand na you want to take care of your health or people want it. Pero yung pagiging warrior spirit na kahit isa lang mata, I mean, parang nawala. Parang he wasn't the Serafa that we know na palaban na maraming experience. Now, and he has experience. Bakit ganun? I mean, he's not even losing the fight, honestly. So if he's looking for an exit, I mean, it doesn't make sense because he wasn't losing the fight at all. He has a chance in the fight. So yun yung pinaka para sa akin parang ba't ganun? So that is weird and that's why pinagbabato siya dun sa mga nagsisigaw sa kanya, may mga nagmumurang Aussie. So it was a fiasco. It was a embarrassing moment for Australian boxing, especially in a big event. So ako malungkot ako dahil sa nangyari na yan. Malungkot na ako dahil natalo po yung dalawang Pilipino, si Rodex Piala na knockout in round number 4, si Jomar Paliwen ni Liam Wilson, and then si Jomar Paliwen tinalo ni Billy Pockinghorn via decision. So wasn't a good day. Tapos natalo pa Hinebra ko sa basketball. Also, lastly pala, guys, ikaw umabot ka dito. Tulungan mo naman akong i-maintain natin yung boxing community. Natatalo na ng basketball, oh. Daming nagko-comment sa basketball. So, anyway guys, yun po yung ating balita today. I'll see you again tomorrow. No, medyo marami tayong lakad but we'll try to
to record as early as possible. And as always, matapang, balanse, laging tapat. Ako po si Pau Salud, the number one independent sports voice of the Philippines. Salamat. Thank you. I'll see you on my next podcast or recording or video, however you want to call it. Thank you po.